Ang lesson natin ngayon ay tututulan ng mga emotionally unstable na ang pananampalataya ay hindi sa Diyos at sa Kanyang salita. Hindi nila magagawa ang sinasabi sa sulat ni Santiago, Kabanata 1, Talata 2. Mga kapatid, magala kayo sa tuwing dumaranas kayo ng mga pagsubok. Kung ang pagiging relihiyoso ng isang tao ay batay sa kanyang emosyon, hindi galak kundi lungkot, takot, galit at halo-halong negatibong pakiramdam ang mararanasan niya. Ito ang dahilan kung bakit kailangan natin na laging magbasa, makinig at magbulay-bulay ng Biblia. Ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig ng salita ng Diyos. Upang malaman na ang ating pananampalataya ay tunay na bunga ng salita ng Diyos, pinadadanas tayo ng Diyos ng pagsubok. Pagsubok ang nagbibigay ng katatagan sa ating pananampalataya. Sumasama ang ating pakiramdam kapag may dumarating na pagsubok. Ngunit dahil alam nating ito ay magdudulot ng katatagan ng pananampalataya, ito ay ating tinitiis. Ano ang mapapala kung tayo ay magtiis? Malalaman natin na tunay ang ating pananampalataya at ito ay gagamitin natin upang ang ating buhay ay maging ganap at walang pagkukulang. Mararanasan natin na hindi lamang buhay na walang hanggan ang ibinigay sa atin ni Jesus, kundi pati na ang kasaganaan nito. Marami ang matagal ng mananampalataya ngunit hindi ito alam. Kailangan nilang gamitin ang kanilang pananampalataya para humingi ng karunungan. Kung mayroon mang nagkukulang ng karunungan, humingi siya sa Diyos at ibibigay ito sa Kanya ng walang pagmamaramot at panunubbat. Humingi na may pagtitiwala at walang pagdududa. Ang taong nagdududa ay katulad ng alon sa dagat na tinatangay at pinapadpad ng hangin. Siya ay hindi dapat umasa na may matatanggap mula sa Panginoon dahil nagdadalawang isip siya at walang katiyakan sa mga ginagawa niya. Sinabi ng Panginoong Hesus, sumampalataya kayo sa Diyos. Kung may pananampalataya kayo, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, lumipat ka sa dagat, at kung hindi kayo nag-aalinlangan, kundi nananampalatayang mangyayari iyon, mangyayari nga ang sinabi ninyo. Kaya tandaan ninyo, anuman ang hilingin ninyo sa Diyos sa panalangin, manampalataya kayong natanggap na ninyo ito at matatanggap nga ninyo. Kasama ang pag-uusig sa mga pagsubok ng mananampalataya, nakalakip ng mga biyaya na ibinibigay ng Diyos sa kasalukuyang buhay at sa buhay na darating. Sinabi ni Apostol Pedro sa Panginoong Hesus, tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at sumunod kami sa iyo. Sumagot si Jesus, tinitiyak ko sa inyo, walang taong nag-iwan ng bahay, mga kapatid, ina, ama, mga anak o mga lupain dahil sa akin at dahil sa Ebanghelyo na hindi tatanggap sa panahong ito ng maka-100 ulit ng mga bahay, mga kapatid, mga ina at mga anak at mga bukid na may kalakip na pag-uusig. At sa panahong darating ay tatanggap siya ng buhay na walang hanggan. Isinulat ni Apostol Pedro, huwag kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok na nararanasan ninyo. Kapag sinusubok ang inyong pananampalataya, huwag ninyong isipin kung ano na ang mangyayari sa inyo.
Sa halip, magala kayo dahil nakikibahagi kayo sa mga hirap ni Kristo at magiging lubos ang kagalakan ninyo kapag naipakita na niya ang kapangyarihan niya sa lahat. Kaya kung iniinsulto kayo dahil sa mga tagasunod kayo ni Kristo, mapalad kayo dahil nasa inyo ang makapangyarihang Espiritu, ang Espiritu ng Diyos. Malulubos ang ating kagalakan sa pagbabalik ng Panginoong Hesus. Ngunit may matinding paghihirap bago mangyari ito. Sinabi ng Panginoong Hesus, pagkatapos ng mga araw na iyon ng matinding kahirapan, magdidilim ang araw, hindi na magliliwanag ang buwan, at mahuhulog ang mga bituin mula sa langit. Ang mga bagay sa kalawakan ay mayayanig at mawawala sa kani-kanilang landas. Pagkatapos makikita sa langit ang tanda ng aking pagbabalik at maghihinagpis ang lahat ng tao sa mundo dahil dito. At makikita nila ako na anak ng tao na dumarating na mula sa ulap na taglay ang kapangyarihan at kaluwalhatian. Sa malakas na tunog ng trumpeta ay ipapadala ko ang aking mga anghel sa lahat ng lugar sa mundo upang tipunin ang ating mga pinili. Tiniyak ng Panginoong Hesus, ang langit at ang lupa ay maglalaho, ngunit ang mga salita ko ay mananatili magpakailanman. Ang pananampalataya na bunga ng pakikinig ng salita ni Kristo ay mananatili rin magpakailanman. Ito ay dahil hindi ito nakabatay sa emosyon. Ito ay nakabatay sa Diyos at sa Kanyang katotohanan. Ang Kanyang salita ay katotohanan.